Gusto niya ba ng kwento ng pag-ibig na walang katulad? Yung tipong mapapasana all ka na lang pero marirealize mo na mas masarap pa rin ang buhay single? Well, welcome sa kwentong ito. Kilalanin natin ang mga bida nating eksperto sa pag-ibig pero mukhang amateur sa totoong buhay. Kapit lang ng mahigpit dahil sisimulan na natin ang biyaheng pag-ibig. Bawal ang bumaba, lalo na kung wala namang sasalo sa'yo. Saksihan kung paano naging tulay ang isang inosenteng bata upang pagtagpuin ang dalawang pusong matagal nang nagkakalayo dahil sa takot at lihim na sakit. Malamig ang ihip ng aircon sa loob ng malawak at tahimik na opisina ng tanyag na abogadong nasa kanilang harapan. Ngunit mas malamig ang tensyon sa pagitan ng mag-asawang Athena at Christian. 5 taon na silang kasal sa papel. Ngunit ni minsan ay hindi naramdaman ni Christian na naging asawa niya ang babaeng nakatingin lamang ngayon sa malaking bintana ng gusali. Nayahanda ko na lahat ng papeles para sa inyong paghiwalay. Panimula ng abogado na binasag ang nakakabinging katahimikan. Inilapag nito ang isang makapal na folder sa ibabaw ng glass table at nag-abot ng isang mamahaling itim na ballpen. Dahil pareho na rin pumayag ang inyong mga magulang na tapusin ang political marriage na to. Pirma niyo na lang dalawang kulang para tuloy na nating maiproseso ang annulment papers. Tiningnan ni Christian ang mga papel. Isang mabait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang ballpen at marahas itong inilapag sa mismong tapat ni Athena. Pirma mo na, Athena. Ito naman ang gusto mo simula pa lang, hindi ba? Ang makawala sa akin. Ang makawala sa pamilya ko. Ngayon ibibigay ko na sa iyo ang kalayang 5 taon mo nang gustong makuha. Dahan-dahang lumingon si Athena. Kung alam lang sana ni Christian kung gaano kabigat para sa kanya ang araw na ito. Kung alam lang sana nito ang totoong dahilan kung bakit kinailangan niyang magtayo ng mataas na pader sa pagitan nila. Ngunit kinagat ni Athena ang kanyang ibabang labi at pilit na itinago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaabot ang ballpen. Ito ang makakabuti para sa atin, Christian. Pareho lang nating inuubos ang oras ng isa't isa. Kailangan ng pamilya mo ng maayos na asawa at tagapagmana. Bagay na hindi ko kailanman kayang ibigay sa'yo. Huwag mong gamitin ang pamilya ko para pagtakpan ang katotohanan ni minsan ay hindi mo sinubukan maging asawa sa akin. Di ka man lang tumira sa isang bubong kasama ako. Kaya huwag ka magpanggap na may pakialam ka sa kung anong kailangan ko. Isang maliit na patak ng luha ang nagbadyang tumulo mula sa mga mata ni Athena. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Ibababa na sana niya ang dulo ng ballpen sa papel nang biglang basagi ng malakas na ringtone ng telepono ni Christian ang tensyon sa loob ng silid. Kumunot ang noo ni Christian at inis na kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. Nang makita niya ang pangalan ng caller, sinagot niya ito. Hello Marco, nasa kalagitnaan ako ng meeting. Pwede bang... Ngunit hindi na natapos ni Christian ang kanyang sasabihin. Unti-unting naglaho ang inis sa kanyang mukha at napalitan ng matinding gulat at panlalamig. Ang kamay niyang nakahawak sa telepono ay biglang nanginig. Ano? Kailan pa? Sa ospital? Napatingin si Athena sa kanya. Nahulog ang ballpen mula sa kanyang asawa. Bihira niyang makitang ganito kataranta at kakabahan ang laging seryoso at kalmadong si Christian. Papunta na kami. Mabilis na sagot ni Christian bago ibinaba ang tawag. Tumingin siya kay Athena at bakas sa mga mata nito ang matinding takot. Christian, anong nangyari? Sina Marco at ang asawa niya. Naaksidente sila sa hallway. Sumalpok sila sa isang malaking truck. Dead on arrival pareho. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Athena. Ang kababataan nila, ang matalik nilang kaibigan na walang ibang ginawa kundi subukan pagbatiin silang dalawa noong mga panahong bago pa lamang silang ikasal. Christian, kailangan natin silang puntahan. Hindi na sila nagaksaya pa ng oras. Tinalikuran ni Christian ang abogado at ang mga papeles na nakapatong sa lamesa. Walang ni isang pirma ang nailagay sa papeles dahil sabay silang tumakbo palabas ng opisina at iniwan ang kasulatan ng kanilang paghihiwalay upang harapin ang isang trahedyang
magbabago sa buong buhay nila. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit pareho silang napuruhan sa lakas ng pagkakabangga. We wouldn't save them. I'm so sorry for your loss. Ang mga salitang binitawan ng doktor ay tila mga punyal na sabay-sabay na itinarak sa dibdib ni Athena at Christian. Pagkasabi nito, tahimik na yumuko ang doktor at naglakad palayo. Iniwan silang dalawa sa isang nakakabinging realidad. Wala na ang matalik nilang kaibigan. Ano ba to? Hindi na napigilan ni Athena ang sarili. Napahagulgol siya at napasandal sa malamig na pader ng pasilyo. Tiningnan siya ni Christian. May kumirot sa kanyang dibdib nang makita ang asawang laging matapang at walang emosyon na ngayon ay basag na basag. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang kamay. Akmang hahawakan ng balikat ni Athena upang patahanin at yakapin ito. Ngunit napatigil siya sa ere. May karapatan ba ako? Tanong niya sa sarili. Pirma na lang ang kulang. Magiging estranghero na sila sa isa't isa. Wala siya sa posisyon ngayon upang damayan si Athena. At baka hindi na ito kailangan ng tulong niya. Ikinuyom na lamang ni Christian ang kanyang kamao at ibinaba ang kanyang kamay. Ngunit ang anumang pag-aalangan sa pagitan nila ay biglang naputol nang makarinig sila ng maliit at garalgal na boses mula sa dulo ng pasilyo. Tito Christian, Tita Athena, nasaan po si Mami? Sabay silang napalingon. Nakatayo roon ang 5 taong gulang na si Lucas, kasama ang kanyang yaya na umiiyak din. Gulo-gulo ang buhok ng bata. Mugtong-mugto ang mga inosenteng mata at mahigpit na nakahawak sa kanyang maliit na teddy bear. Mas lalong nadurog ang puso ni Athena nang makita ang isang bata na walang kamalay-malay na sa isang iglap, mawawalan pala ito ng mga magulang. Mabilis na lumapit si Athena kay Lucas at lumuhod sa harapan nito. Mahigpit niyang niyakap ang humihikbing bata ng walang alinlangan. Tita Athena, gusto ko po kay Mami. Nasaan na po sila Mami at Daddy? Shh! Nandito lang si Tita Lucas. Nandito lang kami ni Tito Christian mo. Gusto ko pong makita sila Mami at Daddy. Please po, hindi pa po sila patay, diba? Prank lang po to, diba? Tahimik lamang na nanonood si Christian sa gilid. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon nilang kasal, nakita niya kung paano magmalasakit si Athena. Nakita niya ang isang bahagi nitong napakalambot, napakainit at puno ng pagmamahal. Mga bagay na iniisip niyang kailanman ay hindi nito kayang ibigay. Kinabukasan sa loob ng malaking ngunit tahimik na bahay ni Christian. Nagtungo lamang si Lucas sa ibabaw ng malaking dining table. Simula pa kagabi nang iuwi nila si Lucas mula sa ospital, hindi pa ito kumakain ni isang subo o umiinom man lang ng tubig. Nakatingin lamang ang bata sa kawalan habang paminsan-minsang humihikbi. Hindi po ako kakain. Salamat na lang po. Nakatayo si Christian malapit sa pinto ng kusina habang tahimik na pinagmamasdan si Athena na kinukumbinsi si Lucas na kumain. Lucas, kahit kaunti lang, uminom ka muna. Magagalit sa akin sina Mami at Daddy mo kung makikita nilang nagugutom ang baby nila. Sige ka, kahit isang lagok lang. Ayoko po. Hihintayin ko po silang umuwi. Kinagat ni Athena ang kanyang ibabang labi dahil para pigilan ang pag-iyak. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Alam mo ba, sabi ng mami mo sa akin noon, kapag daw umiinom ka ng juice, nagiging super strong ka. Kailangan mong maging strong ngayon para sa kanila. Ayaw mo bang maging superhero ni na mami at daddy? Magiging superhero po ba nila ako? Mabubuhay po ba sila ulit? Hindi, pero magiging masaya sila kung makikita ka nilang lumalaban, Lucas. Gusto mo bang mas lalo silang malungkot dahil pinapabayaan mo yung sarili mo? Ilang sandaling tinitigan ni Lucas si Athena bago nito tinanggap ang baso ng juice. Nang makitang medyo kumalma na si Lucas at sumama na sa katulong upang kumain, tumayo si Athena at naglakad palapit kay Christian na kanina pa nakamasid sa kanila. Christian, pwede ba tayo mag-usap sandali? Tumango si Christian at iginiya siya papunta sa kanyang study room para magkaroon sila ng privacy. Nang may sarang pinto, hinarap niya si Christian.
Kumusta siya? Hindi pa rin niya masyadong naiintindihan ng mga nangyayari. Pero inaasahan pa rin niyang babalik ang mga magulang niya. Kinausap ko na ang yaya niyan kanina umaga. Binigyan ko na siya ng severance pay para makauwi sa probinsya nila. Dahil hindi ko na rin kayang alagaan si Lucas ng mag-isa. Paanong binigyan mo ng severance pay? Sino mag-aalaga kay Lucas? Wala pa tayong nakakausap na kamag-anak ni na Marco. Alam naman natin pareho na nasa ibang bansa ang kapatid ni Marco at wala nang ibang pamilya ang asawa niya rito. Ako ang mag-aalaga sa kanya, Christian. Natahimik si Christian. Pinagmasdan niya ang seryosong mukha ng kanyang asawa habang sinusubukang basahin ang seryosong mukha nito. Ikaw mag-aalaga sa kanya? Sigurado ka ba? Gusto kong kupkupin muna ang bata, Christian. Wala siyang mapupuntahan. Hindi natin siya pwedeng iwan sa mga kamag-anak na hindi natin alam kung kailan babalik o kung may gusto siyang kunin. Aampunin muna natin siya pansamantala. Hanggang sa makahanap tayo ng maayos na foster parents o kamag-anak na handang mag-alaga sa kanya. Aampunin natin? Athena, paano ka mag-aalaga ng bata? Nakatira ka sa kondo mo. Busy ka sa negosyo ng pamilya niyo. At higit sa lahat, maghihiwalay na tayo. Baka madamay pa yung bata sa gulo ng relasyon natin. Dito ako titira. Dito muna ako titira sa bahay natin. Natigilan si Christian. Nalaki ang kanyang mga mata. Tila hindi na proseso agad ang mga salitang binitawan ni Athena. Ano ka mo? Sabi ko, dito ako titira. Sa bahay natin. Wala akong sapat na espasyo sa kondo para sa isang bata. Mas malaki ang bahay na to at mas tahimik. At isa pa, kilala tayong dalawa ni Lucas. Mas mapapanatag siya kung nakikita niyang magkasama tayo habang nagluluksa siya. Hindi natin siya kailangang idamay sa mga problema natin. Isang sarkastikong tawa ang nakawala sa mga labi ni Christian. Napailing siya at naglakad ng ilang hakbang palayo bago muling humarap kay Athena. 5 taon, Athena. 5 taon kitang pinakiusapang tumira rito. Kasama ko. Para naman maging mag-asawa tayo kahit sa mata lang ng ibang tao. Ni minsan hindi ka pumayag. Tapos ngayon dahil lang sa ibang tao? Dahil sa anak ng iba? Bigla ka lilipat dito? Naawa lang ako sa bata, Christian. Wala na siyang mga magulang. Hindi ko kayang tiisin na makita siyang inililipat-lipat ng bahay na parang aso. Tulungan lang natin siyang makabawi. Pagkatapos nito, kapag naging maayos na yung lahat at may mabuting pamilya ng kumupkup sa kanya, tsaka natin ituloy ang pag-uusap para sa annulment ng kasal natin. Natigilan ng ilang sandali si Christian habang pinagmamasdahan ang kanyang asawa. Seryoso nga ito at mukhang determinadong kupkupin at tulungan si Lucas. At sa hindi malamang dahilan, tila natuwa rin si Christian sa narinig niyang ipagpapaliban muna nila ang annulment ng kanilang kasal. Sige, dito ka titira. Aarte tayong mag-asawa sa harap ng bata. Pero sana lang, Athena, sa oras na ipasok mo mga gamit mo rito bukas, siguraduhin mong handa kang panindigan yung desisyon mo. Alam ko ang ginagawa ko, Christian. Kahit naman na hindi natin gusto ang isa't isa, hindi na tayo mga bata para magdrama pa. Matapos marinig ang mga salitang iyon, hindi na sumagot si Christian. Tinalikuran niya ang kanyang asawa at naglakad pabalik sa kusina upang samahan si Lucas matapos iwan si Athena sa loob ng study room na mabigat ang dibdib. Ngunit buo na ang desisyon na gampanan ng papel sa pagtulong kay Lucas. Yun lang ba mga gamit mo? Ang tunog ng mga gulong ng maleta sa makinis na sahig ng sala ang tanging bumabasag sa katahimikan ng malaking bahay. Nakatayo si Christian malapit sa hagdan. Nakapamulsa habang pinagmamasdahan si Athena na ipinapasok ang 2 medium-sized na maleta. Ito ang unang pagkakataon na tumungtong ang asawa niya sa bahay na ipinagawa niya para sana sa kanilang dalawa. 5 taon na ang nakakaraan. Oo, ang mga importanteng damit at gamit lang sa trabahong dinala ko. Hindi naman ako magtatagal dito. Sabi ko nga sa'yo, hanggang sa maayos lang natin ang sitwasyon ni Lucas at makahanap tayo ng kamag-anak niya na pwedeng umampun sa kanya. Lagi mo talaga pinapaalala. Napansamantala lang ang lahat. Huwag ka mag-alala, Athena. Pinapaayos ko na sa mga kasambahay ang guest room sa ikalawang palapag. Katabi yun ang kwarto ni Lucas. Nasa dulo naman ang master's bedroom. Salamat. Tipid na sagot ni Athena at akmang bubuhati na ang maleta paakyat. Ngunit humakbang si Christian at kinuha ang mga ito mula sa kanya. Ako na. Salamat. Bago ko umakyat, gusto ko lang linawin ang mga rules natin habang nandito ko sa pamamahay ko. Ano yun? Alang ng bata na mag-asawa tayo. Pumayag ako sa setup na to para sa
makakatulong kay Lucas. Kaya habang nandito ka, walang sigawan. Iwasan natin ang pag-aaway. At higit sa lahat, kailangan nating magpanggap na maayos tayo. Alam ko, Christian. Hindi ko idadamay ang bata sa problema nating dalawa. Mabuti. Dahil ayoko maramdaman niya ang lamig na pinaramdam mo sa akin noon. Sa loob ng 5 taon. Kailangan mo subukan maging isang tunay na asawa at ina. Kahit sa pagpapanggap lang. Gusto niyang sabihin na hindi niya ginusto ang maging malamig kay Christian. Ngunit pinili na lamang niyang tumikim at sumunod paakyat ng hagdan. Pagsapit ng hapunan, ibang-iba ang naging atmosfera at hapagkainan. Nakaupo si Lucas sa gitna ni Athena at Christian. Nagpaluto si Athena ng fried chicken at naghiwa ng mga sariwang prutas para sa bata. Lucas, tignan mo oh. Sabi ni Manang, ang sarap daw ng luto niya ngayon. Tikman mo na. Alam ko, hindi ka pa nakakakain ng maayos simula pa kahapon. Tahimik lang na nakatingin si Lucas sa plato. Ngunit nang hawakan ni Athena ang kamay nito at bigyan ng isang napakatamis at napakainit ng ngiti. Unti-unting kinuha ng bata ang tinidor. Gusto ko po ng ketchup, Tita Athena. Ako na. Mabilis na presenta ni Christian. Tumayo siya at kumuha ng ketchup. At siya mismo ang naglagay nito sa plato ni Lucas. Ayan Lucas, kailangan kumain ka ng marami para maging malakas ka, di ba? Napangiti ng maliit si Lucas at nagsimulang kumain. Tahimik na kumakain si Christian ngunit hindi nakatakas sa kanyang paningin kung paano punasan ni Athena ang dumi sa gilid ng labi ni Lucas. Nakita niya kung paano tumawa ng mahina ang kanyang asawa nang magkwento ang bata tungkol sa paborito nitong cartoon. Marunong ka naman palang ngumiti ng ganyan. Kalmadong puna ni Christian na siyang nagpatigil kay Athena. Naninikip ang dibdib ni Christian habang pinagmamasdan ng asawa. Kaya niya palang maging maalaga. Kaya niya palang magbigay ng kanyang kislap sa mga mata. Bakit ni minsan hindi iyon na iparamdam ni Athena sa kanya? Kumain ka pa Lucas. Gusto mo ba nitong sabaw? Opo, Tita Athena. Habang sinasandukan si Lucas ng mainit na sabaw, napansin ni Athena ang hindi maputol-putol na tingin ng kanyang asawa. May dumi ba ako sa mukha? Wala. Nagulat lang ako na sanay ka palang humawak ng bata. Akala ko puro opisina lang inaatupag mo. Lagi ko kasing pinupuntahan si Marco noon. Kapag may free time ako, paborito ko ang batang to eh. Lagi mo nga pala silang binibisita. Hindi ko alam. Siguro dahil hindi ka naman nagkukwento sa akin tungkol sa mga araw mo. Napatahimik si Athena. Ramdam niya ang patama ng asawa niya, kaya ibinaling na lamang niya ang atensyon kay Lucas hanggang sa matapos silang kumain. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, biglang nagising si Athena dahil sa isang malakas at matinis na iyak mula sa kabilang kwarto. Mabilis siyang bumangon at hindi na alintana ang kanyang gulong-gulong buhok habang naglalakad papunta sa kwarto ni Lucas. Doon ay nagkasalubong sila ni Christian. Athena, Takang tanong ni Christian nang makita ang kanyang asawa. Ito kasi ang unang beses na nakita niyang hindi nakaayos si Athena. Christian, anong ginagawa mo dito? parang narinig ko umiyak si Lucas kaya gusto ko sanang i-check. Narinig mo rin ba? Oo, narinig ko rin sa kwarto ko. Sa sandaling iyon ay muling umagulgol si Lucas. Halos sabay nilang binuksan ang pinto at nakita ang bata na nakaupo sa kama. Basang-basa ng pawis at humahagulgol habang yakap ng mahigpit ang una nito. Lucas! Tita Athena, Tito Christian. Mabilis na lumapit si Athena at niyakap ang bata. Shh, baby. Panaginip lang yun. Nandito si tita. Ligtas ka na. Yung truck po. Babanggain po tayo. Natatakot po ako. Babanggain din po tayo ng truck. Naupo si Christian sa kabilang gilid ng kama at hinaplos ang pawisang likod ni Lucas. Bad dream lang yun, buddy. Walang truck dito. Nasa bahay tayo. Secured at ligtas. Nandito kami ni tita mo. Walang mananakit sa'yo. Matagal bago tuluyang kumalma ang bata. Panay ang hikbi nito hanggang sa unti-unti itong bumitaw kay Athena. Tiningnan nito ang dalawang nakatatanda ng may matinding takot sa mga mata. Tito, Tita, huwag niyo po akong iwan. Huwag kayong aalis. Hindi kami aalis. Dito lang ako sa tabi mo hanggang sa makatulog ka ulit. Gusto ko po tabi tayo, please.
Dati po kasi kapag natatakot ako, sa gitna ako nila mami at daddy, natutulog. Pwede po bang ganun din tayo? Nagkatinginan sina Athena at Christian. Pareho silang tila napako sa kanilang kinauupuan. Sa loob ng 5 taon nilang kasal, hindi pa sila kailanman nagtabi sa iisang kama. Sige na po, please. Masyadong malit ang kama na to para sa ating tatlo. Okay lang ba sa'yo kung sa kwarto ko tayo matutulog, Lucas? Nalaki ang mga mata ni Athena ngunit dahil sa sitwasyon ng bata, wala siyang nagawa, kundi ang makisama. Opo, okay lang po sa akin, tito. Sabay-sabay silang lumipat sa kabilang kwarto. Maging si Athena, pakaramdam niya, ay isa rin siyang bisita na ngayon lamang nakita ang malaking kwarto na dapat sana ay kwarto nila ni Christian. Nagulat ka ba sa laki nitong master's bedroom? Ha? Oo. Sagot ni Athena, sabay lingon kay Lucas na nakahiga na sa kama. Mabuti na lang at masyado pang bata si Lucas. Kahit sino magtataka kung mismong sarili kong asawa ay nagugulat pa sa itsura ng sarili naming kwarto. Nang makahiga sila, nasa gitna si Lucas. Yakap ang kanyang teddy bear habang nakasiksik ang likod kay Athena at nakaharap naman kay Christian. Pinatay ni Christian ang main light at iniwan lamang ang isang dim na lampshade. Ilang minuto ang lumipas, naging pantay na ang paghinga ng bata. Hudyat na nakatulog na ito dahil sa sobrang pag-iyak. Sa gitna ng katahimikan at dilim, nakatingin lamang si Athena sa kisame. Balot ng matinding kaba. Mabuti naman at nakatulog na siya. Lumingon si Athena. Dahil sa liwanag ng lampshade, nakita niya ang mga mata ni Christian na nakatitig sa kanya mula sa kabilang dulo ng kama. Salamat, Christian. Salamat sa pagpayag mo sa lahat ng to. Sa pagpapatuloy mo kay Lucas at sa akin sa kwartong to. Wala akong choice, Athena. Kaibigan ko rin si Marco at kailangan tayo ng bata. Isang mabigat na katahimikan ang muling namayani sa pagitan nila. Pareho nilang pinakikinggan ang paghinga ng isa't isa. Pilit kinakalma ang hindi may paliwanag na tensyon sa pagtabi nila. How was your life in Europe? Ano? Bakit bigla mong natanong? I just realized. 5 taon tayo kasal. Pero wala man lang akong alam sa mga naging araw mo dun. Tuwing uuwi ka rito sa Pilipinas, puro papeles, kumpanya at annulment lang ang pinag-uusapan natin. Mga importanteng bagay lang inuuwian mo rito at hindi ako bilang doon. Napalunok si Athena. Bumilis ang tibok ng kaniyang puso dahil sa usapang binuksan ng lalaki. It was fine. Puro trabaho at pagpapalago ng negosyo ng pamilya namin. Kagaya lang din ang ginagawa mo rito. Trabaho. Palagi na lang yung pagtatrabaho. Di naman tayo mauubusan ng pera pero bakit nga ba trabaho tayo ng trabaho? Siguro dahil masyado tayong maraming problemang dinadala. Christian, please. Baka magising si Lucas. Huwag na muna nating pag-usapan yan. Bago pa man matapos ni Athena ang kanyang sasabihin, biglang gumalaw si Lucas sa gitna nila. Kumunot ang noo ng bata at nagsimulang umiyak habang nakapikit. Tila muling binabalikan ng masamang panaginip. Mami, Daddy, huwag niyo po akong iwan, Mami, please. Mabilis na itinuon ni Athena ang buong atensyon sa bata at tinalikuran ang mabigat nilang usapan. Agad niyang inabot ang nanginginig na mga kamay ni Lucas at mahigpit itong hinawakan. Gamit ang kanyang kamay, marahan niyang hinaplos ang buhok at pisngi ng bata. Nandito lang kami, Lucas. Ligtas ka. Hindi ka namin iiwan, Lucas. Nandito lang si tita. Patuloy niyang hinaplos ang bata at kinantahan ng mahinang lullaby hanggang sa unti-unting lumuwag ang pagkakahawak nito at muling naging payapa ang paghinga. Tahimik lamang na pinanood ni Christian ang bawat galaw ni Athena mula sa kabilang gilid ng kama. Nakita niya ang sinseridad, ang labis na pag-aalaga at ang mainit na pagmamahal sa mga mata ng asawa habang pinapatahan si Lucas. Alam mo, sana ganyan ka rin sa akin noon. Anong ibig mong sabihin, Christian? Isang mapaklang tawa ang pinakawala ni Christian. Kahit pilit nitong pinapahina ang boses upang hindi magising ang natutulog na si Lucas. Gusto kong malaman kung bakit galit ka sa akin. Wala pa nung una, Tina. Nung malaman mong ipapakasal tayo para sa politika at negosyo ng mga magulang natin, kinamuhian mo ba ako agad? Hindi. Hindi ako nagalit sa'yo kailanman, Christian. Kung ganun, bakit? Kung hindi ka pala galit sa akin, bakit mo ako nilayuan? Bakit ilang buwan lang matapos ang kasal natin?
Umalis ka agad papuntang Europe. At itinatabay mo na ako ng ganun lang. Kahit napilitan lang tayo sa simula. Handa naman akong panindigan ka. Sana inayaan mo na lang akong gampanan ng responsibilidad ko. I was willing to try, Athena. Huminga ng malalim si Christian. Unti-unting bumakas ang labis na pagod at pangungulila sa kanyang mukha. Sana binigyan mo man lang ako ng pagkakataong maging asawa mo. Hindi nakasagot si Athena at hindi naman naghintay ng sagot si Christian. Matapos bitawan ang mga salitang iyon, tumalikod na ito. Good night, Athena. Naiwan si Athena na nakatitig sa malapad na likod ng kanyang asawa. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa maramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga luha. Hindi alam kung paano sasagutin ang sakit na matagal na pala nitong tinatago. Matapos ang usapan kagabi, hindi na nawala sa isipan ni Athena ang mga salitang binitawan ni Christian. Kakasya ba to sa 5 taong gulang na bata? Bumalik sa kasalukuyan ng diwa ni Athena nang marinig niya ang boses ni Christian. Nakatayo sila ngayon sa loob ng isang high-end children's boutique sa mall. Nakataas ang isang kilay ni Christian habang sinusuri ang hawak nitong maliit na denim jacket at asol na t-shirt. Napangiti ng bahagya si Athena sa itsura ng asawa para itong isang nalilitong higante sa gitna ng maliliit na damit. Lumapit siya at sinuri ang tela. Kakasya yan. Medyo maluwag ng konti pero ayos na rin para komportable si Lucas kumilos. Tumango si Christian at dinala ang mga nabiling damit sa cashier. Tahimik lamang na nakamasid si Athena habang inilalabas ng lalaki ang kanyang wallet. Nang iabot ni Christian ang credit card nito sa kaha, ay pumirma sa resibo. Kumislap sa ilalim ng ilaw ng butika ang isang pamilyar na singsing na nakasuot sa kaliwang kamay ni Christian. Natigilan si Athena nang makita ang kanilang wedding ring. 5 taon na silang hiwalay ng tirahan. 5 taon na silang malamig sa isa't isa. At mismong annulment papers na lang ang kulang para tapusin ang lahat. Pero ni minsan ay hindi pala inalis ni Christian ang patunay na kasal nila. Maraming salamat, miss. Sana nga magustuhan to ng inaanak namin. Wala sa sariling, napahawak si Athena sa kanyang sariling kaliwang kamay. Bakante ang kanyang daliri dahil tinanggal niya ang wedding ring nila. Isang matinding kurot ng konsensya ang bumaon sa kanyang dibdib. Pagsapit ng hapon ng kanilang bahay, nasa loob ng guest room si Athena. Nakaupo sa harap ng vanity mirror habang pinapanood si Lucas na nakadapa sa maliit na carpet at seryosong gumuguhit gamit ang mga Crayola. Tita Tina, look po oh. Sina Mami at Daddy po to, tapos ako po ito. Ang ganda naman yan, Lucas. Siguradong nakangiti si Mami at Daddy mo sa heaven ngayon dahil ang galing-galing mong mag-drawing. Ngumiti si Lucas at bumalik sa pagdodrawing para kulayan ang mga ito. Bumalik naman si Athena sa pag-upo sa harap ng vanity mirror. Binuksan niya ang isa sa mga maliliit na drawer nito at maingat na inilabas ang isang maliit na velvet jewelry box. Binuksan niya to. Sa loob ay nakahimlay ang kanyang diamond ring o wedding ring. Laging nakatago, ngunit maingat na inaalagaan. Kinuha niya ito at tinitigan at ilang sandali pa, dahan-dahan niya itong isinuot sa sariling daliri. Sa kalagitnaan ng pagtitig niya sa kanyang kamay, biglang may kumatok sa pintuan. Ako po magbubukas dito, Christian. Hey buddy, bumili ako ng cake at ice cream. Baka gusto mong kumain ng sweets. Opo, gusto ko po ng ice cream. Tumawa ng mahina si Christian at ginulong buhok ng bata bago nag-angat ng tingin papunta sa loob ng kwarto. Athena, baba na kayo rito po. Biglang naputol ang sasabihin ng lalaki. Napako ang paningin nito sa kamay ni Athena na nakapatong sa ibabaw ng vanity table. Kahit mula sa pinto, kitang-kita ang kislap ng singsing na nakasuot doon. Natigilan si Athena at bahagyang kinabahan. Akmang itatago niya na sana ang kanyang kamay, ngunit huli na. Nakita ito ni Christian. Hinihintay ni Athena na maging sarkastiko o magtanong ang asawa. Ngunit laking gulat niya nang unti-unting magbago ang ekspresyon nito. Nawala ang laging formal at malamig na bakal sa mukha ni Christian. Tila lumiwanag ang mga mata nito. Hindi man ito nagsalita, alam ni Athena na may malaking tuwa itong naramdaman. Susunod ako, mauna na kayo sa baba. Sige, hintay ka namin sa dining room. Tara na, Lucas. Opo. Sagot ni Lucas bago inabot ang kamay ni Christian.
Sabay na naglakad palayo ang dalawa pababa ng hagdan habang dinig pa ni Athena ang masiglang kwento ng bata tungkol sa drawing nito. Nang maiwang mag-isa sa loob ng kwarto, muling ibinaba ni Athena ang tingin sa singsing sa kanyang daliri. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na metal nito gamit ang kanyang hinalaki. At sa unang pagkakataon, matapos ng napakahabang panahon ng kalungkutan, isang tapat at malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumipas ang mga araw ng mas magaan at mas payapa kaysa sa inaasahan. Ang malaking bahay ni Christian na dati ay balot ng katahimikan at lamig ay unti-unting napuno ng tawanan at kwentuhan. Simula nang dumating si Lucas. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang pakikitungo ni Athena at Christian sa isa't isa. Wala nang mga matatalim na salita. Naging natural ang pag-aalok nila ng kape sa umaga, ang sabay na pag-aasikaso kay Lucas, at higit sa lahat, hindi na inalis ni Athena ang singsing sa kanyang daliri. Isang Sabado ng hapon, abala si Christian sa pagmamaneho pauwi matapos nilang mamasyal ni Lucas sa isang amusement park. Nakaupo ang bata sa kanyang car seat sa likuran habang may hawak na balon at bakas ang pagod at saya sa mukha. Nag-enjoy ka ba sa mga rides natin ngayon, buddy? Opo, Tito Christian. Ang saya po ng bomb car. Sa susunod po, Tito, sasama na si Tita Athena sa atin. Oo naman, Lucas. Sa susunod, 3 na tayong sasakay sa bomb car. Pagtutulungan natin si Tita Nina mo. Bakit? Bakit po siya hindi nakasama sa atin ngayon? May importante raw siyang meeting, Lucas. Eksaktong paghinto nila sa isang red light, napansin ni Christian ang isang hilera ng mga establishmento sa gilid ng kalsada. Oh, mukhang may bagong bukas na ice cream parlor dito. Gusto mo ba? Opo. Agad na inihinto ni Christian ang sasakyan sa parking area sa gilid ng kalsada. Bumaba sila at naglakad papasok sa makulay na ice cream parlor. Umorder si Christian ng isang malaking strawberry sundae para kay Lucas at simpleng kape naman para sa kanya. Habang masayang kumakain si Lucas sa maliit na mesa malapit sa salamin ng dingding ng parlor, inilibot ni Christian ang kaniyang paningin sa labas. Ngunit napakunot ang noo ni Christian nang makitang hindi niya inaasahan. Athena, ano ginagawa niya rito? Wala siyang dudang asawa nga niya yun. Ngunit ang nakapagpatigil kay Christian ay ang itsura nito. Mula sa kinatatayuan niya sa loob ng parlor, kitang-kita niya ang labis na panlulumo sa mukha ni Athena. Namumutla ito, tila balisa, at may hawak na isang puting envelope na mukhang medical record. Huminto si Athena sa gilid ng kalsada. Binuksan ang papel at nang mabasang nakasulat doon, napasandal ito sa pader at napahawak sa kanyang dibdib. Kahit malayo, alam ni Christian na umiiyak ang kanyang asawa. Sunod-sunod na pumasok ang mga katanungan sa isip ni Christian. Biglang nagkonekta sa utak ni Christian ang mga nangyari noong nakaraan. Ang pilit nitong pagtulak sa kanyang palayo 5 taon na ang nakararaan matapos ang kanilang kasal. Madalas nitong pamamalagi sa Europe nang walang malinaw na dahilan. Ang pilit nitong paghingi ng divorce na parang nagmamadaling makawala. At ngayon, ang pamumutla at palihim nitong pagpunta sa ospital. May sakit ba siya? Tito Christian, bakit po? Wala, buddy. Tapusin mo na yan. Uwi na tayo. Kailangan kong makausap ang Tita Athena mo. Pagdating nila sa bahay, mabilis na ibinili ni Christian si Lucas sa isa sa mga kasambahay upang paliguan at pakainin. Nandito na ba si Athena, Manang? Wala sir, umalis po uli kanina. Nang marinig iyon, hindi na nagaksaya ng oras si Christian. Mabilis siyang umakyat sa ikalawang palapag at dumiretso sa guest room na tinutuluyan ni Athena. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pumasok siya at sinimulang halugugin ng kwarto. Binuksan niya ang mga drawer ng vanity mirror, ang bedside table at maging ang loob ng maleta nito. Pinilit niyang hinahanap ang papel na nakita niyang hawak ng asawa sa labas ng ospital. Ngunit habang binubuksan ni Christian ang pinakahuling drawer malapit sa kama, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Christian, ano ginagawa mo rito? Natigilan si Christian. Mabilis siyang napalingon sa nakita at nakita si Athena na nakatayo sa hamba ng pinto. Suot pa rin ito ang beige trench coat at hawak ang kanyang handbag.
Bakas ang gulat sa mga mata ng dalaga. Mabilis na napalitan ng inis ang makita ang mga nakabukas na drawer at magulong gamit. Bakit mo pinapakailaman ng mga gamit ko? Ano bang hinahanap mo, Christian? Nawawalan na rin ba ako ng privacy sa bahay na to? Nasaan ang diagnosis mo, Athena? Anong diagnosis ang sinasabi mo? Yung puting sobre na hawak mo kanina sa tapat ng ospital. Nakita kita, Athena. Nakita kita kanina paglabas mo ng ospital. Habang bumibili kami ni Lucas ng ice cream sa kabilang kalsada, umiiyak ka habang binabasa ang isang papel. Ngayon, sabi mo sa akin, may sakit ka ba? Yan ba ang tinatago mo sa akin kaya atat na atat ka makipag-iwalay? Namutla si Athena. Tila umurong ang kanyang dila at napaatras siya na sa kanyang hakbang. At napaatras ng isang hakbang. Hindi niya inaasahang makikita siya ng asawa roon. Wala akong sakit. Nagkakamali ka ng iniisip, Christian. Nagpunta ako sa ospital para samahan ng isang kaibigan. Kinuha ko lang yung resulta ng test. Test niya kaya ako umiiyak. Naawa lang ako sa kanya. Kaibigan? Huwag mo kong gawing tanga. Kung kaibigan mo yun, bakit mag-isa kang lumabas ng ospital? Bakit ikaw nagbabasa ng result? Kung totoo yung sinasabi mo, ilabas mo yung papel. Ipakita mo sa akin ang diagnosis para maniwala ako sa'yo. Wala na sa akin yung papel. Wala na sa akin yung papel. Ibinigay ko na sa kanya bago ako umuwi rito. Pwede ba? Christian, huwag ka nang mag-imbento ng kwento. Wala akong sakit at walang lalong hindi yun ang rason. Ay, mali. Wala akong sakit. At mas lalong hindi yun ang rason kung bakit ako puta. Wala akong sakit. At mas lalong hindi yun ang rason kung bakit ko hinihingi ang annulment. Hindi ako naniniwala, Athena. Ilang taon kang nagtago sa Europe. Ilang taon mo ako tinaboy ng walang malinaw na rason. Kung gusto mong maniwala ako, ipakita mo sa akin ang dokumento. Kung wala sa drawer, nasan? Nasa bag mo ba? Akmang hahawakan ni Christian ang handbag na nakapatong sa kama. Ngunit mabilis na humarang si Athena at itinulak ang asawa. Tama na! Maluhaluhang sigaw ni Athena na tuluyan nang nawala ng pasensya. Ang bigat ng emosyong 5 taon niyang dinala ay parang bombang tuluyan ng sumabog. Kinuha niya ang handbag, padabog na binuksan ang lihim na bulsa nito at hinablot ang nakatuping puting sobre. Gusto mong makita? Gusto mong malaman ng totoo? Ayan! Basahin mo! Basahin mo para malaman mo kung gaano ko kung walang kwentang asawa sa'yo. Natigilan si Christian. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobreng nahulog sa lapag. Naginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pamilyar na papel na may logo ng hospital. Bumungad sa kanya ang isang opisyal na medical record. Binasa niya ang nakasulat. Inasahan niyang makakakita ng pangalan ng isang nakamamatay na sakit tulad ng cancer, sakit sa puso o tumor, ngunit iba ang salitang bumungad sa kanya. Patient, Athena Corpus. Corpus man to. Patient, Athena Cortes. Diagnosis, primary infertility, premature ovarian failure. Conclusion, the patient is incapable of natural conception and bearing a child. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Christian. Paulit-ulit niyang binasa ang huling linya. Hindi ito sakit na nakamamatay. Ngunit para sa isang pamilyang tulad ng sa kanila na politiko at negosyo na nangangailangan ng tagapagmana, isa itong malaking dagok. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakita niya si Athena na nakatakip ang mga kamay sa mukha, humahagulgol at basang-basa. Ito pala ang dahilan kung bakit ito lumayo. Ito pala ang dahilan kung bakit lalong nalamig ang kanyang mga... Ito pala ang dahilan kung bakit lalong nanlamig sa kanya ang babaeng kinakasalan niya ilang buwan matapos ang kanilang kasal. Hindi dahil galit ito sa kanya, kundi dahil kinain ito ng matinding hiya. Athena, ito ba? Ito ba ang rason mo? Lumabas ka na. Athena, please, mag-usap tayo. Sabi ko lumabas ka na. Iwan mo muna ako, Christian, please. Nakuha mo na yung sagot sa tanong mo. Kaya huwag mo na akong kulitin. Get out! Nakita ni Christian ang matinding pagkadurog sa mga mata ng asawa. Alam niyang anumang sasabihin niya ngayon ay hindi pakikinggan nito dahil sa nag-uumapaw nitong emosyon.
Mabigat ang dibdib na tumango si Christian. Dahan-dahan siyang umatras at tahimik na lumabas ng kwarto. Isinara ang pinto at iniwan si Athena upang mag-isang harapin ang katotohanang matagal na nitong tinatago. Tahimik ang biyahe sa loob ng sasakyan. Tanging ang mahinang musika mula sa radyo at tunog ng makina ang lumalabas sa ang bumabaka sa katahimikan. Nakaupo si Athena sa passenger seat habang tahimik na nagmamaneho si Christian papunta sa hotel kung saan naghihintay ang lola ni Lucas na kakauwi lamang mula sa Amerika. Sa likuran, nakaupo si Lucas. Yakap-yakap ng mahigpit ang kanyang teddy bear. Simula nang mangyari ang matinding sagutan ni Athena at Christian tungkol sa medical record, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Pilit nilang pinanatili ang pagiging profesional at kalmado sa harap ng bata at nagkukunwaring walang nangyari. Tito Christian, Tita Athena, pwede po bang sinyo na lang ako? Lucas, baby, mahal na mahal ka namin ni Tito Christian mo. Pero kailangan mong sumama sa lola mo. Siya ang totoong pamilya mo. Siguradong sabik na siyang makasama ka. Kasi po, nalulungkot po ako para sa inyo. Bakit ka naman nalulungkot para sa amin, buddy? Kasi po, alam ko pong hindi kayo okay. Hindi na po kayo nagtatawanan gaya dati. Sana po, bago ako umalis, maging okay na kayo. Gusto ko po happy kayo. Nagkatinginan si Athena at Christian. Pareho silang nabigla sa kung gaano kabilis makaramdam ang bata. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang inalis ni Christian ang kanyang kanang kamay mula sa manibela at inabot ang nakapatong na kamay ni Athena sa hita nito. Nanlaki ang mga mata ni Athena at napasinghap nang maramdaman ang mainit na palad ni Christian na mahigpit na pumulupot sa kanyang mga daliri. Huwag ka na mag-alala, Lucas. Pangako ko sa'yo, aayusin namin to. Ano man ang naging problema namin ng tita mo, aayusin ko. Kinagabihan, nakadapa si Athena sa ibabaw ng kanyang kama. Yakap ang isang unan. Masyadong tahimik ang bahay. Wala na ang maliit na yabag ni Lucas. Wala nang bungis-ngis nito. Ang lungkot ng paligid ay lalo lamang nagpabigat sa nararamdaman ni Athena habang inaalala ang mga sinabi ni Christian kanina sa sasakyan. Ayusin namin to. Bumuntong hininga siya at umupo. 5 taon na siyang tumatakbo. 5 taon na niyang itinatago ang sarili sa likod ng galit at pagiging malamig dahil sa matinding takot at hindi siya sapat. Siguro nga oras na para harapin niya ito. Kung maghiwalay man sila tulad ng plano, gusto niyang tapusin ito nang walang tinatago. Kailangan ko na siyang harapin. Kailangan naming mag-usap. Ngunit pagkabukas ni Athena ng pinto, nalaki ang kanyang mga mata nang makita si Christian sa labas ng kanyang kwarto. Nakataas pa ang kamay nito na tila akmang kakatok. Christian? Athena, gising ka pa pala. Pwede ba tayo mag-usap? Tumango si Athena at bahagyang umatras upang bigyan ng daan ang lalaki. Pumasok si Christian at maingat na isinara ang pinto. Pareho silang nakatayo sa gitna ng kwarto, nababalot ng tensyon. I'm sorry. Sorry sa naging reaction ko nung araw na yun. Nabigla lang ako. Nagalala ko na ng sobra dahil akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Kailan pa, Athena? Kailan mo pa nalaman ang tungkol sa kondisyon mo? Napalunok si Athena. Pilit niyang pinigil ang pangingili ng kanyang mga luha habang inaalala ang nakaraan. 1 buwan pagkatapos ng kasal natin. Lagi ako nakakaramdam ng matinding sakit at irregularities kaya nagpatingin ako ng palihim, Christian. Nung araw na malaman ko yun, gumuho yung mundo ko. Pamilya ko. Pareho silang naghihintay ng tagapagmana sa political marriage na to. Paano ko sasabihin na ang babaeng pinili nila para sa'yo ay walang silbi? Huwag mong sabihin yan, Athena. Para sa kanila, ganun ako. Kaya lumayo ako. Kaya nagpunta ako sa Europa para maghanap ng doktor na makakagamot sa akin. Ilang ospital na yung pinuntahan ko ron. Pero iisa lang ang sinasabi nila, Christian. Kaya mas pinili kong itaboy ka na lang para kusa kang lumayo. Mas pinili kong maging malamig. Dahil naisip ko, mas magiging madali para sa'yo kung iisipin mong masama ang ugali ko kaysa sa malaman mong depektibo ko. Nabasag ang ekspresyon ni Christian.
Lumapit siya ng 2 hakbang at hinawakan ng magkabilang balikat ni Athena. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Asawa mo ko, Athena. Iganiya ni Christian si Athena papunta sa gilid ng kama at naupo sila roon. Kinuha ni Christian ang mga kamay ng asawa at ipinagsiklop ito sa kanyang mga palad. Tandang-tanda ko pa noon. Noong mga panahong buo pa tayong 4 kasama sina Marco at Celine. Lagi kang nakahiwalay sa akin. Kapag kasama niyo ako, nagtipid mong magsalita. Akala ko noon ayaw mo akong maging kaibigan. Hindi naman. Masyado kasing seryoso yung mukha mo nun. Akala ko nga rin ayaw mo sa akin kasi laging salubong yung kilay mo. Baka ganun lang talaga yung mukha ko. Pero alam mo, noong nalaman kong nakipagkasundo ang pamilya ko para sa isang arranged marriage, kinabahan ako ng sobra. Naisip ko, paano kung kay Celine ako ipagkasundo? Bukod sa hindi ko siya tipo at masyado siyang makulit, may iba na akong gusto noon pa man. Kumunot ang noo ni Athena at natigilan sa narinig. Tapos, nalaman ko ikaw pala. Ikaw ay papakasal sa akin, Athena. Hindi mo alam kung gaano ako kasi nung araw na yun. Parang nanalo ko sa loto. Gustong gusto kita. Matagal na. Christian, Pero nung sinubukan ko lumapit sa'yo, palagi kang umiiwas. Akala ko baka nabigla ka lang kasi arranged marriage. Naisip ko baka kailangan mo lang ng oras. Kaya inayaw kita. Pero nung umalis ka, 1 buwan matapos ang kasal at tuluyan ng lamig, nadurog ako, Athena. Kina-question ko yung sarili ko kung anong ginawa kong mali at kung bakit parang diring-diri ka sa akin. inabot ni Christian ang pisngi ni Athena at pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinalaki. Kung sinabi mo lang sana sa akin ang totoo, di tayo aabot sa ganito. Pero hindi pa huli para ayusin ang lahat, Athena. Makinig ka sa akin. Wala akong pakialam sa expectation ng pamilya natin. Wala akong pakialam kahit hindi tayo magkaroon ng anak. Pero, kailangan mo ng pamilya. Kailangan mo ng anak. Ikaw ang kailangan ko, Athena. Hindi ko kailangan ng tagapagmana. Ang asawa ang gusto ko. Gusto ko makasama ang babaeng matagal ko ng mahal. Napasinghap si Athena. Ang lahat ng bigat, takot at insecurities ng 5 taon niyang daladala ay tila tinangay ng mga salitang iyon. Ang lalaking pinilit niyang ilayo sa kanya dahil sa kanyang kawalan ng kumpiyansa ay ang siya palang lalaking handang tanggapin siya ng buong buo. Mabilis na niyakap ni Christian si Athena. Pareho nilang naramdaman ang matagal nang nawawalang init na 5 taon nilang pinagdamot sa isa't isa. Dahan-dahang umiwalay si Christian mula sa pagkakayakap, tinitigan niya ang asawa sa mukha. Ang mga matang puno ng luha ngunit kitang-kita rin ni Christian na wala ng pader na nagkukulong dito. Ibinaling ni Christian ang kanyang paningin sa mga labi ni Athena. Mahal kita, Athena. At hindi magbabago yun. Kahit ano pang sabihin ng pamilya natin. O kahit pa kailanman ay hindi tayo mabibiyayan ng sariling anak. Wala nang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Unti-unting inilapit ni Christian ang kanyang mukha. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon ng kalungkutan at pagpapanggap, naglapat ang kanilang mga labi. Isa itong halik na puno ng pangungulila, pag-ibig at pangakong hindi na nila muling bibitawan ang isa't isa. Sa mga sumunod na araw, tila gumaan at naging makulay ang mundo ni na Athena at Christian. Nawala ang mga matataas na pader at ang malamig na pagtitinginan. Pinalitan ito ng mainit na yakap, matatamis na halik at mga nakaw ng ngiti tuwing umaga. Naging totoong mag-asawa sila sa isip, sa salita at sa gawa. Subalit sa kabila ng kaligayahang ito, may isang maliit na puwang sa kanilang mga puso. Pareho nilang namimiss ang maliliit na yabag at makulit na tawa ni Lucas sa loob ng malaki nilang bahay. Isang hapon habang nag-e-enjoy sila sa isang tahimik at mapayapang date sa paborito nilang cafe, magkahawak kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa ang kanilang mga kamay. Christian, naisip ko lang, baka pwede nating bisitahin si Lucas bago sila lumipad pa States ng lola niya next week. Namimiss ko na kasi yung bata. Oo naman, tatawagan ko lola niya mamaya para magpaalam. I'm sure namimiss ka na rin ng batang yun. Lagi kang ang hinahanap nun, huli kaming nagkausap sa phone. Ngingiti pa sana si Athena nang biglang tumunog ang cellphone ni Christian. Pareho silang napatingin sa screen nang makita ang number ng ina ni Christian. Hello, Ma. Ilang sandaling nakinig si Christian. Unti-unting nawala ng ngiti sa kanyang mga labi at napalitan ng formalidad. Ngayong gabi? Oo, kasama ko si Athena ngayon. Sige, susubukan namin pumunta. Ibinaba ni Christian ng tawag at bumuntong hininga. Christian, ano sabi ni Mama? Pinapapunta niya tayo sa isang formal na dinner. Mamayang gabi sa isang VIP restaurant.
May importante raw siyang sasabing tungkol sa pamilya. Tungkol saan kaya? Di ko alam, pero huwag kang mag-alala. Magkasama tayo. Ano man yun, harapin natin na magkasama. Pagsapit ng gabi, magkahawak kamay na pumasok sina Athena at Christian sa isang marangyang VIP room ng isang sikat na restaurant. Ngunit pagkabukas pa lamang ng pinto, sabay na nanlaki ang kanilang mga mata nang makitang nakaupong hindi lang ang mga magulang ni Christian, kundi pati na rin ang isang pamilya ng mga politiko at sa mismong tabi ng ina ni Christian ay nakaupo ang isang napakagandang babae. Nandito na pala ang mag-asawa. Maupo kayo. Christian, Athena, I'm sure kilala nyo si Isabela. Pasimpleng bumitaw si Athena sa pagkakahawak ni Christian at nakaramdam ng matinding kaba at lamig sa sikmura. Ma, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito sila, Congressman? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Christian. Gusto ko lang maging practical tayo. Total, wala na sa pangangalaga nyo ang anak ng kaibigan mo. At inevitable na rin naman ang paghihiwalay nyo ni Athena. Naisip naming ipagpatuloy na ang mga naudlot nating plano. Anong plano, Ma? Hindi kami maghihiwalay. Stop it, Christian. It's completely fine to talk about this. Pareho na kayong sumang-ayon sa annulment bago pa dumating ang batang si Lucas. Pirma nyo na lang ang kulang. Ngayon naaalis na ang bata. We are just planning for your future. At ang future na yun ay kasama si Isabela. Ngumiti ng bahagya ang babaeng nagngangalang Isabela na lalong nagpadurog sa puso ni Athena. Nababaliw na ba kayo? Nandito ang asawa ko at kasama ko siyang pumunta rito. Tapos ipapakilala niyo yung babaeng papalit niyo sa kanya sa mismong harapan niya? Bakit, Christian? May mali ba sa sinabi ko? 5 taon kami naghintay ng apo at umaasang magkakasundo kayo pero hindi nangyari. Kaya ako na ang gumawa ng paraan. Maghihiwalay na rin naman kayo, di ba? Tila tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Athena. Unti-unting nanginig ang kanyang mga kamay na nasa ilalim ng mesa. Pinatingnan namin ang mga medical records mo galing sa Europe. Alam namin ang totoo. Alam naming hindi ka na kailanman magkakaroon ng anak, Athena. You are barren. At isang pamilyang politiko na nangangailangan ng tagapagmana. Hindi namin pwedeng hayaang maputol ang linya ng pamilya natin dahil lang sa kondisyon mo. Ma, tama na. Sigaw ni Christian na dumidilim na ang paningin sa galit. Basag na basag si Athena. Ang kanyang pinakamalaking sikreto, ang kanyang pinakamalalim na insecurities at kahihiyan ay isinampal sa kanyang mukha sa harap ng maraming tao. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng dignidad, ang sakit, ang awa sa sarili at ang pait ng realidad ay sabay-sabay na sumakal sa kanya. Hindi man lang siya makatingin kay Christian. Excuse me. Panginginig na bulong ni Athena. Mabilis siyang tumayo at hindi nag-angat ng tingin. Athena, sandali. Ngunit naglakad ng mabilis si Athena palabas ng VIP room. Halos patakbo na siyang lumabas ng restaurant. Nakasunod naman sa kanya si Christian habang tinatawag ang pangalan niya. Athena, hayaan mo sila, please. Huwag kang makinig kay Mama. Totoo naman ang sinabi nila, Christian. Nawala akong kwentang asawa. Hindi ko kayang ibigay sa yung kailangan ng pamilya mo. At ikaw, kahit nasabihin natin okay tayo ngayon, balang araw sigurado akong gugustuhin mo ring magkaanak. Pinagtatawanan nila ako sa loob, Christian. Awang-awa ako sa sarili ko. Wala akong pakialam sa kanila. Ikaw ang mahal ko. Please, Athena, umuwi na tayo. Hayaan natin sila dun. Hindi. Bumalik ka dun. Kausapin mo sila. Harapin mo yung pamilya mo. Dahil habang nandito ako, hindi matatapos to. Hindi kita iiwan ng ganito. Christian, please! Kahit ngayon lang. Iwan mo muna ako. Gusto ko mapag-isa. Ayoko makita mo kung ganito. Mas lalo lang ako naawa sa sarili ko. Nakita ni Christian ang labis na bigati sa mga mata ng asawa. Alam niyang kahit anong pilit niya ngayon, masyadong sariwa ang sugat na inukit ng kanyang ina. Sa matinding sakit at pag-atubili, dahan-dahang ibinaba ni Christian ang kanyang mga kamay. Humikbi si Athena. Tumalikod at mabilis na pumara ng isang dumadaang taxi. Iniwan si Christian na nakatayo sa gitna ng malamig na gabi. Nakakuyom ang mga kamao ng lalaki habang nag-iigting ang panga sa matinding galit. Tinalikuran niya ang paalis na taxi at mabibigat ang hakbang na bumalik sa loob ng restaurant upang harapin at tapusin ang kahibangan ng kanyang pamilya.
Malamig ang simoy ng hangin sa balkonahe ng condo unit ni Athena. Mag-isa siyang nakatayo roon, nakabalot sa isang manipis na shawl habang nakatingin sa malayo at maliwanag na city lights ng Maynila. Ngunit sa kabila ng ganda ng tanawin, tanging kadiliman at sakit lamang ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. 2:00 na ng madaling araw. Napapikit si Athena sa isang panibagong luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata. Akala niya, kapag nagkaayos na sila ni Christian, magiging madali na ang lahat. Akala niya sapat na ang pagmamahal para punahan ang kakulangan niya bilang isang babae. Ngunit, ipinaalala sa kanya ng realidad na sa mundong ginagalawan niya o nila, ang pag-ibig ay hindi palaging sapat. Baka nga mas mabuti pang palayain ko na sila. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, bigla niyang narinig ang pagtunog ng digital lock ng pinto ng kanyang kondo. Mabilis na lumingon si Athena. Tanging siya at si Christian lamang ang may passcode ng unit na to. Nang bumukas ang pinto, iniluwan nito si Christian na gusot-gusot na ang suot na polo shirt at magulo ang buhok. Baka sa mukha nito ang matinding pagod, ngunit nang magtama ang kanilang paningin, napalitan nito ng matinding ginhawa. Christian, paano mo nalaman na nandito ako? Mabilis na naglakad si Christian palapit sa kanya at walang pasabi-sabing ikinulong niya sa isang mahigpit at mainit na yakap. Saan pa ba pupunta ang asawa ko kapag gusto niya magtago sa mundo? Hinanap kita kahit saan. Mabuti na lang at sinubukan ko rito. Bakit ka pa sumunod? Sana naiwan ka na lang doon. Sana sinunod mo na lang ang mga plano ni Mama. Athena, walang planong mangyayari. Tapos na yung usapan. Kinausap ko na sila. At sinabi ko sa kanilang hindi tayo maghiwalay. Kahit umabot pa sa puntong itakwil nila ako. Christian, ano bang ginawa mo? Huwag mong sirain ang pamilya mo nagdahil lang sa akin. Tama sila. Wala akong may bibigay na pamilya sa... Ikaw ang asawa ko, Athena. Please, wag mo namang itabay ulit ang sarili mo palayo sa akin. 5 taon kitang hinintay. 5 taon tayong nagtiis. Ngayon nasabi ko na sa'yong mahal kita at mahal mo rin ako. Ayaw ko nang isukong lahat ng ganong kabilis. Pero paano mga magulang mo? Paano ang apo na gusto nila? Ako ang asawa mo. At hindi sila, Athena. Di kita minahal para lang magkaanak. Minahal kita dahil ikaw si Athena. Kasama ba yun sa vows natin nun? Hindi ganun yun. Handa ko ipaglaban ng pamilyang to, Athena. Pero kailangan ko ring makitang lumalaban ka kasama ko. Trust me please. Magtiwala ka sa akin bilang asawa mo. Tinitigan ni Athena si Christian. Nakita niya ang determinasyon, ang pagod at kawalang kapantay na pagmamahal sa mukha nito. Sa loob ng 5 taon, tumakbo siya palayo sa lalaking ito dahil sa takot. Ngunit ngayon, habang nakaharap siya sa lalaking handang talikuran ng lahat para sa kanya, napagtanto niya ang oras na para tumigil sa pagtakbo. Dahan-dahang tumango si Athena. Hinawakan niya ang kamay ni Christian na nasa kanyang pisngi at isinandalang kanyang mukha sa mainit nitong palad. Magtitiwala ako sa iyo, Christian. Kung ganun, umuwi na tayo. Bumalik na tayo sa bahay natin. Tumango si Athena, kumuha ng ilang gamit at sumama pababa. Sa buong biyahe pabalik sa kanilang malaking bahay ni Christian, hindi binitawan ng lalaki ang kanyang kamay. Nang makarating sila sa tapat ng kanilang bahay at maiparada ang sasakyan, bumaba si Christian at mabilis na inalalayan si Athena. Habang naglalakad sila papunta sa front door, huminto sandali si Christian at humarap kay Athena. May isang kakaiba at pilyong ngiti ang naglalaro sa mga labi ng asawa niya. Bakit? May problema ba, Christian? Wala. Gusto ko lang na mag-ready ka. Mag-ready para saan? Dahil may naghihintay na sorpresa sa'yo sa loob. Pagkabukas ng pinto, bumungad kay Athena ang maliwanag na ilaw mula sa sala. Ngunit bago pa man siya makapagtanong kay Christian, isang maliit na boses ang pumailan lang mula sa mahabang sofa. Tita Athena! Parang napako sa kinatatayuan si Athena. Nanlaki ang mga mata at halos mabitawan niya ang kanyang handbag nang makita niya si Lucas na nakaupo sa sofa. Habang kinugusot ang mga antok na mata at yakap ang pamilyar na teddy bear. Lucas? Anong ginagawa mo rito? Tita Athena, bumalik po kayo! Bumagsak ang handbag ni Athena sa sahig. Mabilis siyang lumuhod at sinalubong ng napakahigpit na yakap ang bata. Baby, anong ginagawa mo rito? Paano ka? Tinatawagan ako ng lola niya kaninang hapon. Bago tayo pumunta sa dinner, Athena.
Umiyak daw si Lucas maghapon at pilit na nagpapahatid pabalik sa atin. Naintindihan ng lola niya na masyado nang malaki ang trauma ng bata sa pagkawala ni na Marco at mas lalo nitong mahihirapan kung ilalayo siya sa mga taong nakasanayan na siya rito. Ibig sabihin, tumango si Christian at pinunasan ng luha sa pisngi ng kanyang asawa. Sorpresa sana namin sa iyo pagkatapos ng dinner, pero hindi ko inaasahan na may gulong mangyayari. Pumayag ang lola niya na tayong maging legal guardians ni Lucas. Iwan niya sa atin ng bata, Tina. Dito na siya titira kasama natin habang buhay. Tayo na yung magiging pamilya niya. Mas lalong naiyak si Athena. Tiningnan niya si Lucas na ngayon ay nakangiti na rin habang pinupunasan ang mga luha niya gamit ang maliliit nitong kamay. Huwag ka na po cry, tita. Sabi po ni Tito Christian, may umaway daw po sa inyo. Pero lagi na po kaming nasa tabi ninyo ngayon. Kaya hindi na po kayo mag-iisa. Napangiti si Athena sa kabila ng kanyang pag-iyak. Niyakap niya muli ang bata at tiningnan si Christian. Sa sandaling ito, napagtanto niya kung gaano siya naging bulag sa kaniyang sariling takot. Hindi niya kailangang magluwal ng sariling anak para maging isang ina. Hindi niya kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat sa pagmamahal. Sa harap niya ngayon ay isang batang nangangailangan ng kalinga at ang lalaking handang ibigay ang buong mundo para sa kanya. Sila ang bumuo sa kanya. Lumapit si Christian at ikinulong silang dalawa ni Lucas sa kanyang malalapad na bisig. Isang mainit, mahigpit at buong-buong yakap. Pangako, hindi na tayo magkakahiwalay kahit kailan. Walang haalis, walang susuko. Bubuo tayo ng isang tunay na pamilya. Mahal na mahal ko kayong dalawa. I love you to po. Masiglang sagot ni Lucas na nagpatawa sa kanilang mag-asawa. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon ng taglamig at pagpapanggap, tuluyan ang natunaw ang yelong bumabalot sa puso ng mag-asawa. Hindi sa pamamagitan ng isang perpektong plano o inaasahang tagapagmana, kundi sa pagdating ng isang inosenteng bata na nagturo sa kanila kung paano magmahal ng tapat, magpatawad ng buo at manatili kahit sa pinakamahirap na laban ng buhay. Sa loob ng malaking bahay na iyon, nagtapos na ang malalamig na gabi. Pagkalipas ng 5 taon, mainit at maaliwalas ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng kusina. Rinig na rinig ang mahinang musika mula sa speaker habang naghahanda si Christian ng almusal. Amoy na amoy ang bagong lutong pancakes at kape sa buong bahay. Bumaba ng hagdan si Athena nang may ngiti sa mga labi. Nakasuot lamang siya ng komportabling pambahay. Lumapit siya kay Christian at yumakap mula sa likuran ng kanilang asawa. Good morning. Good morning, Mrs. ko. Saktong pagising mo. Malapit na itong maluto. 5 taon na ang lumipas mula nang piliin nilang panindigahan ng isa't isa. Maraming nagbago. Sa unang taon ay naging mahirap ang sitwasyon sa pamilya ni Christian. Tinuloy ni Doña Carmen ang banta nito na aalisin ng suporta sa kanila. Ngunit pinatunayan ni Christian na hindi siya susuko. Umalis siya sa kumpanya ng kanyang mga magulang at nag-focus sa sarili niyang negosyo kasama si Athena. Nang makita ng kanyang pamilya na hindi nila matitibag ang dalawa at umuunlad pa rin sila. Unti-unti ring lumambot ang mga to. Ngayon ay paminsan-minsan na silang nakikita tuwing may okasyon. Mom, Dad. Naputo lang pagbabalik tanaw ni Athena nang marinig ang malakas at masiglang boses mula sa hagdan. Tumakbo pababa ang 10 taong gulang na si Lucas. Matangkad na ito at kahawig na kahawig ng yumaon nilang kaibigan na si Marco, ang ama nito. Dahan-dahan sa pagtakbo, Lucas, baka madapa ka. Excited lang po ako. Nakuha ko na yung grade ko sa essay writing contest kahapon. At guess what? First place ako. Nalaki ang mga mata ni Christian at agad na pinatay ang kalan. Binuhat niya ng bahagya si Lucas kahit malaki na ito. Wow, galing naman ang body ko. Ano bang sinulat mo ron at ikaw ang nanalo? Mayabang nang umiti si Lucas at inilabas ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya to at nagsimulang magbasa. Ang pamagat po nito, ang totoong pamilya. Sabi ng iba, ang pamilya daw ang kadugo mo. Pero para sa akin, ang mga taong pipiliin kang mahalin araw-araw kahit hindi ka nila kailangan. Kayo pong nagturo sa akin na ang tahanan ay hindi isang bahay, kundi ang mga taong laging nandyan para yakapin ka kapag nangihina ka. Natahimik si Athena. Unti-unting nagtubig ang kanyang mga mata, ngunit hindi iyon luha ng kalungkutan. Puno iyon ng labis na kaligayahan. Ang ganda naman yan, Lucas. Salamat at dumating ka sa buhay namin.
Salamat din po kasi hindi niyo ko iniwan. Lumapit si Christian at niyakap silang dalawang mag-ina. Siyempre, hindi ka namin iiwan. Ikaw ang pinakamagandang biyaya na dumating sa amin. Kaya dahil nanalo ka, saan mo gustong mag-celebrate mamaya? Sa amusement park po ulit. Gusto ko pong sumakay sa bump car kasama kayo. Sige, mag-ayos ka na doon para makakain na tayo bago umalis. Nang tumakbo pabalik sa taas si Lucas upang magpalit ng damit, naiwang magkasama sina Athena at Christian sa kusina. Hinawakan ni Christian na magkabilang kamay ni Athena at pinagsiklop iyon sa kanyang dibdib. Tinitigan niyang mag-asawa ng puno ng pagmamahal. Sino ba namang mag-akala na aabot tayo rito? Mula sa annulment papers hanggang sa pagiging masayang pamilya. Nalagpasan natin ang lahat, Christian. Masaya ako na ikaw yung kasama ko. Wala na akong ibang hihilingin pa. Hinalik ni Christian ang mga labi ni Athena. Isang halik na nagpapatunay na ang pag-ibig na nagsimula sa isang pilit na kasunduan ay naging pinakamatibay na sumpaan. Wala na ang malamig na pader at wala na ang mga pagdududa. Ang tanging natira ay ang mainit na pagmamahal na magbibigkis sa kanila habang buhay. Ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi lamang nakadepende sa dugo o biyolohiya, kundi sa mga taong pinipiling manatili at magmahal ng walang kondisyon. Ipinapaalala rin ng kwentong to na ang halaga ng isang babae ay hindi sinusukat sa kanyang kakayahang magkaanak o magsilbi, kundi sa laki ng kaniyang puso at katatagan ng kanyang pagkatao. Panghuli, ang katapatan sa gitna ng takot ang siyang tunay na magbubuklod sa dalawang taong itinakda para sa isa't isa. At dito na rin nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Nawa, mayroon kayong natutunan. Hanggang sa susunod na kwentong pag-ibig. Paalam!